Dahil nga naaawa na nga itong si Moira sa kanyang anak na si Zoe dahil pansin niyang na-stress nga ito at halatang malungkot na malungkot. Kaya naman araw ng Pasko naisipan nilang umalis ng ibang bansa at nabalitaan nga agad dito nila Nars Karen dahil nag-post nga ito ng picture sa social media at agad nga ipinakita ito kay Annalyn. Sinabi niya rito na nakuha pa umanong magsaya nitong si Moira at magbakasyon sa ibang bansa sa kabilangan ng kalagayan ng kanyang lolo Pepe. Ngunit napapansin nga nila ang mukha nitong si Zoe sa larawang iyon na tila malungkot at hindi masaya. Sinabi nitong si Annalyn na siguro nga ay mas masaya kung naroroon umano si Zoe pagkat makakompleto umano silang magpipinsan at maging masaya silang nagpa-perform. Nagulat naman si Justine sa ikinuwento nga nitong si Annalyn. Sinabi niya rito kung bakit ninanais pa rin niya itong si Zoe sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya. Sagot naman itong si Annalyn na kahit ganoon umano si Zoe ay pamilya pa rin ang turing niya. Ngunit sagot nga nitong si Justine na kahit umano pamilya, kamag-anak, kung hindi naman maganda ang pakikitungo sa kanya ay maaari naman umanong pumili kung sino ang pipiliin mong maging pamilya. Ngunit si Annalyn ay nananaig ang kabutihan sa kanyang puso. Sinabi niya rito sa kanyang bagong pinsan na si Justine na kahit umano ganun kasama itong si Zoe ay pipiliin pa rin niya itong maging pamilya sapagkat kapatid pa rin ang tingin niya rito. Ang kailangan lang umano kay Zoe ay unawain dahil sa maraming pinagdadaraan ng sakit ito kaya gano'n na lamang ito kung mag-react. Kailangan lang umano ng pagmamahal at atensyon para sa kanyang kapatid na si Zoe. Hindi umano dapat husgahan na lang ng basta-basta ang katauhan nitong si Zoe. At umaasa din siya na balang araw ay magbabago din ang kanyang kapatid at magiging mabuti din ito sa kanilang lahat. Sa kabilang banda, pilit ngang nilalabanan nitong si Lynette ang kanyang karamdaman. Kahit nga ay nangangatog siya noong mga sandaling may mga taong kumakatok sa kaniyang bahay. Ito ay mga basurero. Nilalabanan niya ang kanyang takot sapagkat nais niya na mawala sa kanyang isipan ang takot nang sa ganun bumalik ulit siya sa normal na hindi laging nakakulong sa bahay. Nais kasi niyang bumalik sa kanyang trabaho. Naabutan nga siya ni Carlos na mayroong pinapapasok na mga basurero. Kaya naman binugbog ito ni Carlos sa pag-aakalang mga magnanakaw na naman na muling pumasok sa kanilang bahay. Maya pa nga ay dumating din itong si Chang Susan at tinulungan nga siya na gulpihin itong mga taong pumasok sa loob ng bahay nitong si Lynette. Gulat na gulat itong si Lynette. Agad na inawat ni Lynette at sinabihang hindi ito mga masasamang tao. Ito'y kanya talagang pinapasok. Maya pa nga ay pinalis na nga ito ni Lynette at sabay inabutan ng mga pamasko. Kaya naman tuwang-tuwa ito at sabay umalis at naghingi na rin ng pamanhin ang mga ito dahil sa abala. Sinabi ni Lynette na hindi yun mga masasamang tao sapagkat ninais lang talaga niyang gawin at nilalabanan niya ang kanyang takot nang sa ganun mawala nga ng tuluyan ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, pauwi na nga itong si Kinito. Naisip niya na umuwi muna sa Pilipinas nang sa ganun mabisita na nga itong si Lola Pepe dahil alam nga niya na may sakit ito at si Kinito nga mismo ang nagsabi dito nga kay Justine na umuwi ng Pilipinas sapagkat na-aksidente nga ang kanyang lolo. Ano nga kaya ang pagkakataon na malalaman ang katotohanan ang tungkol sa ginawa niyang DNA test dito nga kay Zoe at dito na nila kaya malalaman na posibleng ito si Moira at ito si Zoe ang may kinalaman kung bakit ito na-aksidente at connected ito dun sa pinagawa niyang DNA test bago pa ba sila nagbalak na bumalik nga sa US. Ang ating pakabangan sa lalang umiinit at tagpo na abot kamay na pangarap. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.